usa sa atong dako nga handom sa kinabuhi mao ang pagtubo sa ato ang mga pagtuo ug relasyon diha sa atong Ginoo. Apan unsaon man nato pagtubo diha kaniya? Unsa man ang usa sa mga importante nga lakang nga ato nga angay buhaton aron nga kita makatubo dinha sa ato ang kinabuhi. Pinaagi sa ato ang kahibalo diha sa ato nga buhi nga Dios ilabi na sa dinha sa iyaha nga kinaiya. Ato kini nga paghisgutan kauban sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas live in Cebu. Maayong buntag, maayong aga, magandang umaga po, maayad-ayad nga aga, maupay nga aga, and good morning kaninyong tanan mga kapaglaom wherever you are in the face of this earth. Malipayon kami sa pag-abi-abi kaninyo ning atong atulumanon matag buntag, tulumanon sa pag-ampo. Mao ang Let's Pray Pilipinas. Yes, kapaglaom may dako kay atong pagpasalamat mga kapaglaom nining bililhon nga kahigayunan sa pag-ampo nga gihatag sa Dios kanato mga kapaglaom kun diin kita makabaton og kahumpayan na usab, kagaan, solusyon gikan sa ato nga mga soliran, and we are here again with you all to pray with you. Yes, and mga kapaglaom, you don't need to have load, internet connection, or data para makapakigdugtong sa ato ang Diyos. We just need to come to Him in faith, believing that He is listening and willing to answer our prayers in His time and will. Sa atong pag-abli, uban ni kami alang sa usa ka pag-ampo. Let us pray. Our Heavenly Father, dako among pagpasalamat and malipayon kay kami nga nagadayeg dinha kanimo because you have given us another time nga magkauban kami virtually sa ang mga kapaglaom to lift up prayers para kanila and to bring these petitions dinha sa imong trono, sa imong grasya. Daghang salamat Ginoo that naabot kami ni ining taknaa and you have sustained us all throughout the week Ginoo. Salamat kaayo that you are with us right now and that you have prepared answers to the prayers that we're going to lift up unto your throne of grace. Guide our thoughts, dear Heavenly Father, and may you continue to bless us as we go on this hour of prayers and praises unto your name. Forgive us, Father, from all our sins in Jesus' name. Amen. 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 Mga kapaglaom, once again, good morning kaninyong tanan, and I would like to send greetings sa ato ang mga kapaglaom nga nagatanaw through GSA Channel 33. With your family members wherever you may be sa tibuok nga nasod niining ato nga Pilipinas, nalipay kaayo kami nga magkaoban na sabta niining bililhon nga kahigayunan nga gihatag sa Ginoo sa pag-ampo. And we would like to invite you to send your prayers. Maybe you have prayer requests para sa inyong mga higala or mismo sa inyong self. We would like to invite you. You can send that through the hotline numbers ninyo makita din sa inyong screen karon mga kapaglaom. Also, you can comment your prayer request din sa ato ang comment section. And if you have confidential prayers mga kapaglaom, maybe prayers nga you just want to keep nga dinhilang sa amoa or dinhilang sa ato ang off-air mga kapaglaom, you can still send that to us. Just write the name confidential para di sab na nato masibya dinhi. And so mga kapaglaom, we are so happy and thankful that God has granted us this time again to pray with you all. And of course, mga kapaglaom, dili gyud nato mahikalimtan ang pagpadala sa tuang nga mga praise report. Sa tanan nato nga mga tinanay nga pag-ampo, ang Dios gayud nagapatalinghog og matilud-anon nga nagatubag sumala sa ato ang ikaayo kahimaya sa iyahang halangdon nga ngalan. Karon mga kapaglaom, ato nga pagabasahon na paminawon ang ato nga praise report. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Truly, mga kapaglaom, when we ask, God answers. And musab na iya nga saad nga ni kanato, He even said, kapaglaom run and call unto me, and I will answer thee. So, kung ingon siya nga iyang answer na iya, yun ang tubagon, mga kapaglaom.
in His time, in His perfect ways. Busa, we have here our praise reports, mga kapaglaom. We have kapaglaom may Linda nga nakikauban nato sa iya nga pagpadala sa iya nga prayer. And praise the Lord. Ingon gyud siya that thank you Lord for the answered prayer nga iya nga anak makasugod na gyud sa pagtrabaho. You see, it is really an answered prayer, so we all want to have also means nga makasupply sa ato nga mga needs sa families, and this is really an answered prayer, no? So praise the Lord for that. We also have a praise report kapag laom Renan, kapag laom mine gikan kay kapag laom Goody Rose, kapag laom Ren. Unsa Yes. iyang ipasalamatan? That's right, mga kapaglaom nyo. And if we remember praying for Goody Rose, ang iyahang response is that nagpasalamat siya sa Ginoo kay nakagawas na gyud siya sa hospital after many days nga na-admit siya, mga kapaglaom. So we praise God nga naka-recover na siya and nauli na ang iyahang mayong panglawas. Amen. Amen. Praise God. And lastly, mga kapaglaom, I know daghan pagayud pero last ato ang lista nga na-receive din hiya. Mga kapaglaom, nagpasalamat usab kita, labi na ang Gilead Cares tungod kay nahimo nga nagmalampuson ang mao nga medical mission nga anaa na ilaha nga na serbisyohan ng mga katawhan didto sa Bourbon, no, sa south nga area din hiya sa Cebu City. And we praise God nga diin ang Ginoo nagauban sa tuo nga mga medical nga mga doctors, mga nurses or uban maski dili mga medical field nga mga volunteers, ang Ginoo nakig-uban sa ila, naghatag sa ilaha og protection. And mga kapaglaom, dili gyud ta mahimo nga kapuyon sa paghimo og maayo ngadto sa tong isig katawo tungod kay ang Dios nato wala usab kapuyi sa ato ang tagsa-tagsa ka mga bisag unsa atong mga lulan atong iduol diha sa iyaha, dili siya kapuyan ni ana. So kanunay pud nato siya hinumduman sa pagpasalamat ug di nato mahikalimtan mga kapaglaom nga in every season sa atong kinabuhi ang balaang kasulatan nagapahibalo ug nagapahinumdum kanato to rejoice in the Lord always. Amen. Yes. And so mga kapaglaom, we would like to invite you, if you have also answered prayers, don't forget to share that with us, because these answered prayers nga ato nga gina-share sa ato mga kapaglaom, even that sa comment section, are manifestations and testimonies that God hears and He answers. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Amen. God indeed mga kapaglaom hears and He answers. So mga kapaglaom, ato nga pagasugdan sa pagbasa ang ato nga mga nadawat nga mga prayer request. Medyo taas-taas ang ato ang mga listahan. Siguro adunay uban nga dili na namo makaya gyud sa pagsibya sa ato ang tulumanon tungod kay agamay ra gyud mubo ra gyud ang usa ka oras mga kapaglaom sa paghinampuay. Apan buhi na mo nga handom nga mo gihapon kamo nga paningkamutan nga mention ang inyong mga pangalan dili man tuod on air apan while off air mga kapaglaom do na tay mga prayer warriors usab ingon man kami dinhi magaampo usab sa inyo ha. And mga kapaglaom na dawat nato ang prayer request gikan ni kapaglaom Jasly Tumbaga alang sa iyahang healing sa iyang balatian. Si kapaglaom Cynthia Selga usab nagapadala siya alang sa iyahang anak nga si Salijan Gonzales alang sa iyahang safety dito tungod kay ana siya nagatrabaho sa Qatar. And ato sabian po si ang ato ang prayer sender alang sa iyahang balatian. And also coming from kapaglaom Rose Balag alang sa iyahang anak nga si George Adventurado. Atong i-pray nga siya currently naa sa Europe di ay, and atong i-pray iyang safety. Also mga donors usab sa ilahang church renovations. Baby Maghilom, nagpadala siya sa iyahang alang sa iyang kaugalingon. Matod pa niya, God knows what I'm praying. Mga kapaglaom, si kapaglaom baby, dili man to niya ma-mention sa ato on air ang iyahang gihangyo sa Ginoo. But again, sama sa iyang gingon, God knows ang sayang ginaampo. Ato ni ampo kini that the Lord will visit her. The Lord will give her the comfort. The Lord will give her most especially the peace and the joy still while facing ang sayang giatubang. Kapaglaom aga, beef, alang sa iyahang restoration sa matag relasyon, and also for Cake's family alang sa ilang safety and spiritual nga reformation and also renewal. So atong iampo mga kapaglaom kauban kini ni kapaglaom Joy. Yes, mga kapaglaom, and we praise God sa saad niya nganhi kanatong tanan. He is actually inviting us kapaglaom and mga kapaglaom to bring all our cares, our burdens before Him, because in Him we can find rest. So mga kapaglaom, please join us as we bring all this prayer requests din sa pag-ampo. Shall we pray?
Balaan namo nga amahan, Ginoong Dios namo nga makagagahom, maluluyon. Ginoo, niini nga takna, kami nagpasalamat nga kami nasab makaduol diha kanimo. Uban Ginoong Dios niining paglaom o pagtuo nga among ginagunitan nga sa dihang moduol minimo, dili gayud ikaw magatalikod apan ikaw magapaminaw ug magkatubag niini nga mga pag-ampo sumala sa imuha nga kapuputon ug sumala sa imuha nga gugma ug sa imuha nga gahom. Amahan nga balaan, niini nga takna among ginadala diha kanimo Ginoong Dios ang prayer request sa among kapaglaom justly na siya'y ginaagian Ginoong Dios nga palatian. And we pray, Father in heaven, nga ikaw Ginoo magatandog kaniya. Hatagi siya Ginoo sa sakto nga mga tambal nga gikinahanglan sa mga pagkahon usab Ginoo nga makahatag niya og healing, makarestore sa iya nga panglawas. We'd like to also pray that you will provide means para sa iya nga panginahanglan, dear God, and sa iya usab nga family. We also pray, dear Heavenly Father, alang sa anak ni kapaglaom Cynthia nga naa dito karon sa Qatar, dear Lord, si kapaglaom sa Lijan Gonzalez. Dear God, nagkalagyo ay sila. You know, dear God, also the longing of the mother nga makikauban sa iya nga anak. And Father in heaven, though they are far from each other, we pray, dear Lord, that you will grant kapaglaom Cynthia that assurance nga ikaw ang mag-aamping sa iyang anak dito sa Qatar nga while nagtrabaho siya dito, dear God. We pray that you will also keep her safe sa iya nga pagpanarbaho, Ginoong Dios. Palahilayo siya, Ginoong Dios, gikan sa mga katalagman. Ang ligunang iya nga pagtuoy. Also pray, dear God, nga ikaw mag-ayos sa ginaagian karon ni kapaglaom Cynthia nga health issues, dear God. Ikaw maghatag na maayo nga pagginhawa and insakto usab Ginoong Dios nga kusog nga ang gikinahanglan matag adlaw. We pray that you will keep her away from things nga maka-trigger usab sa iya nga ginaagian, and please restore her completely to complete health, Father in heaven. We also would like to pray, dear God, sa ining pag-ampo gikan usab sa isa ka inahan alang sa iya nga anak na lalaki kapaglaom Rose Balag alang sa iyang anak na si kapaglaom George nga nausab Ginoo sa Europe. And you know, dear Lord, sa kamingaw nga ilang ginabati, but Father in heaven, we pray that despite their distance, their prayers, dear Lord, kanunay magapugkos kanilang pagtuo, kanunay Ginoo magahiusa diha kanimo amahan. We pray, Father in heaven, nga ikaw usab Ginoong Dios mag-sustain kay kapaglaom George, na side isab ka Ginoo sa iyang challenges, na side ka Ginoong Dios sa iyang panginahanglan. We pray nga imo kining ihatag kaniya amahan, and until himamat na sab sila sa iyahang nga panimalay kauban sa mga ginikanan. We also pray, dear Lord, nga ikaw Ginoo magtandog og more donors Ginoong Dios alang sa iglesia nga igatukod Ginoong Dios nila ni kapaglaom Rose. Ilang handom Ginoo nga ikaw maga-provide aron Ginoo mahimo na ni nga possible that your house, dear Lord of worship, will be established, dear God, for your people. We also pray, dear Heavenly Father, alang kay kapaglaom baby Jane. Dear Lord, you know kung unsa iyang handom. You know what she's praying for. And you know, dear Lord, kung unsa ang makaayo kaniya ay makahatag og himaya sa imong ngalan. Dear God, we would like to ask you that you will grant her desire in your time and in your will. Let her come close to you, dear Lord. Kay you promised, amahan nga, when your child is close to you, you will grant that desire in your wonderful ways, Father in heaven. And I pray that you will continue strengthening her faith to wait for your perfect timing, knowing that she will receive the best one from you, dear Lord, when she waits for you. And lastly, Heavenly Father, we would like to bring to you, dear God, kapaglam agapef sa iyaha nga handom Ginoo nga ma-restore ang relationship kung unsa man ang relasyon, dear Lord. We pray Ginoo nga ikaw magbugko sa balik ni ana pinaagi sa imong gugma o gahom nga makabaton sila kalinaw og pakigdait silang matag kasing-kasing. We also pray for the safety of his family and the spiritual reformation, dear God, and renewal nga iyang handom. Ginoong Dios, this is also your desire for each one. Busa, dear Lord, we would like to commit his desire to you, dear Lord, his desire to be renewed in you, to be strengthened in you, to become the person you want him to be. And so, Heavenly Father, we bring all this prayer before you, dear Lord, believing that you hear and you will answer. Thank you so much, dear Lord, for hearing our prayers. In Jesus' wonderful name, we pray. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Joy for that Amen. prayer. Mga kapaglaom, doon na pa tayo mga nadawat nga uban yung mga prayer request. Coming from kapaglaom Glyza Badeles,
alang sa iyahang sa iyang kaugalingon usab nga naa sa balatian ug sa kauban sab sa iya nga panimalay atong iampo nga sila magka hiusa sa gihapon nga dunang kalipay kalinaw kapag laom Mary Cunia alang sa iyahang nga duha ka anak iyahang gipaampo nga kini mas mapaduol pa diha sa tumbuhi nga Dios o sa proteksyon sa ilahang nga family kauban usab sa iyahang nga tulo ka mga pag-umangkon nga naa karon sa Saudi Arabia ug ingon sab sa iyahang anak na sa Japan ug sa iyahang nga kamanghuran nga igsuon nga makabaton kini og permanent nga trabaho. Kapag lang Imelda mainit alang sa iyahang pag-ampo nga handom. I think this is dili lang sa iyahang paghandom kung kita ang tanan gihapon no, kundi dili sa tua nga maundang na o mahunong na ang mao nga giyarangan adto sa Middle East nga kahitabo. Kapag lang Altex Evidencio God's provision alang sa ilahang pagpatukod sa ilahang simbahan dito sa Mimbalete Church and uban pa nga mga materials nga panginahanglan niini. Lastly, kapag laom covering lang alang sa maayo nga panlawas sa tibuok niya nga family. Atong hangyon si Kabaglaom Renan to pray. Yes, daghang salamat kapaglaom may and mga kapaglaom uban ni kami sa pag-ampo para sa atong mga kapaglaom. Let us pray. Our Heavenly Father, daghang salamat Ginoo once again nga imo kaming gitagaan ni ining higayon wherein we can lift up these prayers nga gikan sa among mga kapaglaom. Kami nagasalig, dear Heavenly Father, that you've already prepared answers para ni ini nga mga pag-ampo, but we would like to acknowledge your power, dear Heavenly Father. We would like to lift up these prayers nga gikan sa among mga kapaglaom, and I thank you that you have touched the minds and hearts ni ini nga mga kapaglaom to call upon your name above all, dear Heavenly Father, kung unsa man gani ang ilahang ipangagian. Daghang salamat Ginoo that you will be their guide, dear Lord, that you will guide their thoughts and you will help them to understand kung unsa imong pagbuot sa ilahang mga pag-ampo dinha kanimo. Lord, I'd like to especially mention si Kapaglaom Liza Badieles, dear Heavenly Father, and iyahang tibuok na pamilya. Nasayod ka Ginoo nga naa siya sa balatian and also the whole family, dear Lord. I pray nga ikaw magapadayon sa paglig-on kanila, tagai sila Ginoo sa mga resources nga ilang gikinahanglan in order for them to get healed, nga madali ang ilahang pag-ayo o ang ilahang pag-recover. I pray, dear Heavenly Father, nga ikaw magpadayon sa pag-uban kanila, hinaot nga ikaw mag-usa kanila in their faith dinha kanimo despite sa mga kakulian sa ilahang panglawas karong taknaan. I hope that you will visit their family, ikapa sila Ginoo tagsa-tagsa sa imong gamhanang kamot, and ikaw mag-aayo kanila, dear Heavenly Father. I would also like to pray kang kapaglaom Mary Acuña. It's such a thoughtful prayer para sa iyahang duha ka mga anak, dear Heavenly Father, nga ang paghandom sa usa ka inahan nga ang iyahang mga anak maluwas og apil sa imuhang pag-ari. And hinaot nga they will have that wonderful reunion as a whole family dito pohon sa langit, dear Heavenly Father. Hinaot nga ikaw magagiya sa tagsa-tagsa niya ka mga anak, and also sa iyahang tibuok pamilya nga makinabuhi sila Ginoo according to your will, and that they will be ready para mopuyo dinha sa imong gingharian sa langit. I'd also like to pray para sa pag-umangkon ni Kapaglaom Mary Acuña, dear Heavenly Father. Tulo sa iyang mga pag-umangkon na dito sa Saudi karon, and she is concerned about their safety. Lord, I pray nga ikaw mag-uban kanila. Protektahi sila Ginoo sa imong gamhanang kamot, and may you shield them from any possible harms and dangers Ginoo tungod sa sitwasyon dito. Uban pod sa iyahang anak nga naa sa Japan nga ikaw pod mag-uban kaniya. Nagkalagyo man sila, dear Heavenly Father, but I pray nga ikaw hiusa kanila pinaagi sa imong gugma, dear Heavenly Father. I'd also like to pray sa iyahang manghod Ginoo
nga unta makakita na pud siya sa iyahang permanent nga pagtrabaho. Ibutang siya Ginoo sa trabaho nga imong giandam para kaniya, wherein mahimo siyang usa ka suga dinha sa iyang mga kaubanan sa iyang pagpanrabaho. Dear Lord, ang paghangyo o pag-ampo ni Kapaglawom Imelda mainit, and from all of us, dear Heavenly Father, hinaot nga kining gera nga kahitabo karon sa Middle East, hinaot nga mahunong na kini kung sa maning mga nakapasamok, nakakos ini nga gera, dear Heavenly Father, hinaot nga ikaw mag-intervene ni ini, that masettle na kini ug mahunong na ang kini nga panghitabo. Lord, I'd also like to pray nga ikaw magtubag sa mga paghangyo ni Kapaglawom Altex Obidencio kauban sa iyahang nga mga brethren dinha sa Mimbaliti Church. They're building your church, dear Heavenly Father, and ilang paghangyo is that makita sila resources in order for them to have the materials nga ilang gikinahanglan, dear Lord, para sa kining construction. Hikapa ang mga kasing-kasing sa mga willing nga mutabang ni ini, dear Heavenly Father, financially. May you lead them ni ini nga iglesia that they may be able to help build your church, and that dagan pag mga kalag ang ilahang madala dinha sa imuhang tiilan. Heavenly Father, I'd also like to pray sa maayong panglawas sa tibok pamilya ni Kapaglawom Pubring lang. Nasayod ka Ginoo kung unsa man gani ang ilahang mga gipaagian karon. I pray that you will guide them, dear Heavenly Father. Tagaay sila sa mga wisdom in order for them to get the resources nga padayon sila pag-amping sa ilahang mga kaugalingon, nga mga panglawas, and that they can manage their health, their Heavenly Father. Lord, dagang salamat once again that you will hear and answer these prayers. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaom Renan, for that prayer. Mga Kapaglaom, once again, you are watching Let's Pray Pilipinas. So this is a place where you don't have to pray alone. Your prayer requests, your answered prayers are always welcome, mga Kapaglaom. Ug ato ang aron nga ato ang maubanan mo namo sa pag-ampo rather. Mga Kapaglaom, pwede niyo ma-message ang ato ang hotline numbers provided below. Pwede usab na inyo nga ma-chat directly ang comment or ma-state sa inyo sa comment section ang inyong mga prayer request and mga answered prayers. And ato ang pagahisgutan karon ang usa ka suhito, mga Kapaglaom, though very common apan dako og impact o pagpahinumdum alang sa matag usa ka nato. Kung atong namatikdan no Kapaglaom Joy and Kapaglaom Renan, isa gani sa nga prayer request is ang akong nabasa kaganiha ang muhunong na ang gera. Yes. And ato kini nga nabasa di ba sa balang kasulatan nga it's part of the signs of the times na it's becoming like more visible, na fulfill na siya ang mga prophecies slowly. No makita na nato here and there na anay mga kagubot, na anay mga gera, na anay earthquake, ang sa padinhaa. So mga Kapaglaom, dili man gyud nato ni mapugngan apan while makadungog ta sa ingon ani nga more nagkahinahini nagaka-fulfill ang mga signs nga nahisulat din sa balaang kasulatan. Unsa man ang angayan natong himuon as Christian, kita maandam alang niini nga mga Kapaglaom, wala nay lain nga pinaka-importante and one important prayer nga angay nato nga itugyan ngadto sa Ginoo. Dili ang atong mga panginahanglan nga masuffice, dili ang ato ang mga kakulangon nga mahatagan ta sa Ginoo, but di nato mahikalimtan ang kakulangon sa ato ang pagtuo, usahay kini ato ang faith, usahay mawala. But before tamas mo padayon pa sa unahan, mga Kapaglaom, tugutoy ko sa pag-share kaninyo sa atong quote of the day na mabasa sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Nagaingon din ang last part lang later atong pagatan-awon, mga Kapaglaom. It says there, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Agdinhiyo sa gikutlo, mga Kapaglaom, ang uluhan sa tunga suhito, growing in Jesus or growing in Christ rather. So, unsa man ang mga lessons nga atong makutlo gikan niini, Kapaglaom Joy and Kapaglaom Renan? Yeah, mga Kapaglaom, no, as you mentioned, Kapaglaom Mine, especially nga gakahitabo na ang mga panghitabo nga gisulti sa Biblia karon, there is this urgent, I would say urgent nga need usab nato
While we want the war to end, we all want that to end. But there is a prayer nga, for me, it's also very important nga atong i-pray. And that is the growth of our spirituality. Because as the time goes, gakaduol na ang panahon, na ay danger pud sa ato ang siguro makapuyan tagpaabot or maybe kanang ma-discourage tas tungod sa mga panghitabo. But muna siyang dapat nato ipangayoon sa Ginoo. But sa imong gibasa gani kapag laomain, ingon dia, but grow in the grace and knowledge of our Savior Jesus Christ. Nganong kinahanglan man nato mo grow? Unsa dayang hinungdan, unsa dayang kakahitabo nga kailangan man ta mo grow, and then how can we grow? Usa sa mga panghitabo karon mga kapag mga gi-mention daan gyud sa Bible, before ana nga verse atong basahon kapag laoman, before the verse 18, makita nato nga naay actually nga kakahitabo dada, the entire chapter gi-mention din ha ni Peter that something will happen in the end times. Naay mahitabo, and that is people going around telling you that the promise of Christ's coming is no longer di na mahitabo ba kanang dugay na gani mention actually kung word for word no mo jud ay ginasulti atong madunggan dinha asa naman ang promise nga coming sa Ginoo nga for since nangamatay na akong mga lolag-lolo, di ba? Nangamatay na akong lolag-lolo, kanang dugay na kaayo sa patungasad, but wala man gihapon na hitabo, kapadayon naman gihapon ang panghitabo, and these people will go around telling you nga di na mahitabo, oy murag dugay na kay nga sad, wa man gihapon na hitabo karon. And so because this is coming, that's why we are given this I would say not just a counsel but a command, manage ko divine command nga tubo diha sa Ginoo, because when we grow in grace, atong malikayan nga dili ta mahulog ni ana nga trap. That's why we are told to grow in grace. And speaking of growing, di ba ang usa ka tanom mga kapaglaong, like ang, let's say, even a Nara tree, known man gyud na siya to be big and really strong nga type of tree, right? Kana siya, when it's still young, pwede pa na siya matipak or dali mabalik, right? Frail ang usa ka gamay nga tanom. But when it grows, mo adult na siya ang iyang body and all, ligon na siya, dili na siya dali matumba or dili na siya dali maputol, right? It's likened to our kanang spiritual growth pod ba, nga if nagtubo pa ta, maybe if we don't have that much knowledge sa ato ang Ginoo, sa balaang kasulatan, and for what the truth is really, maybe dali ta ma-derail sa dalan nga sakto, right? Kay we don't know kaning mga naa sa atong mga palibot. To a lot of people, maybe it can be just earthquake rana, gira rana, or explainable by science. Rana siya. But if you are a Christian and you're a believer, you would know that it's most probably prophecies being fulfilled. And we know that in the end times, doon na dyo'y daghang suroy-suroy sa palibot, telling us something else than the truth. So if we are not strong enough, pasin mabalik tagkalit, right? Matipak ta or matipas ta sa dalan nga kuan nga sakto, right? Kapag laumay. So muna giingon no nga mo kapag laumjoy ganiha nga we need to grow. Kay ug di ta mo grow, mabali ra gyud, mawala ra gyud ta. So mga kapag laum doon na pa yung mga pipila sa mga key points nga angayan nato pagakutloan later. O unsaon man gyud nato, sige tag istorya din hinga kailangan mo grow gid ta. So ang pagkabalo nato, ni grow na ba ka ko? Or enough na ba ang growth nako kauban si Kristo? Or okay na ko, stagnant ra ko? Or ano ba, enough na ba ni ang tanan? So mga kapag how can we grow in grace and knowledge of Jesus Christ so dili ta ma-fall or dili ta ma-deceive sa mga deceptions nga ato ang madungog gikan sa ato ang palibot. Mga kapag ato ka na nga pagahisgutan later na mga tubag ni ana nga mga pangutana after the music, growing in Jesus may kapag Margo Sigarino. It takes a lot of growing for a tree to reach the sky. It takes a lot of
is growing in me. 'Cause Jesus is growing in me. What a powerful message, mga kapaglaom. Through that song, we grow because Jesus is growing in us. We can only grow, mga kapaglaom, kung si Ginoong Jesus na adin hisulod sa atong kinabuhi. But the question is, how can we invite Him so that we grow? Noon saan na to pag-angkon si Ginoong Jesus sa atong kinabuhi so that we can grow? Because kaniha, we were mentioning the only way nga dili ta madala sa mga deceptions is to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. So nana ang kiudaan din ha sa kapaglaom man ato na i-share nga kapaglaom. We'll be sharing with you. Maybe you already have this also in your hearts, in your minds, but at least may reminded ta today how unsa na pag-grow diha sa Ginoong kang Ginoong Jesus. So, kapaglaom Joy, kapaglaom mine, no? Let's read John 5:39. And what it says there, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Amen. So, we're not going to have that knowledge of Jesus if saan man yung pag ila-ila ang tao, di ba? When we get to know someone, di ba, we talk to them, we ask questions to them, but in our time now, wala man si Jesus sa ato ang atubangan. But He left us with the Holy Bible, naaman diha ang mga kasulatan, and that's where we are able to get to know Him. Yes, and it is also in the Bible nga makita nato from the beginning maila nato kinsa gud si Jesus Christ. Yeah. Even from the beginning, the first book of the Bible in Genesis, we were already introduced to the lamb that was slain at the beginning of the world. And all the prophecies nga to makita di ba kapaglaoman about kang Jesus nakasulat na gyud tanan diha sa Bible. Yes. So through the scriptures we will come to know who Jesus is. Kung founded na gani ato ang knowledge nga si Jesus Christ is the Messiah, and then we saw that all the prophecies about Him have been fulfilled, then wala na pamaagi pa nga ma-deceive pa ta at the end time nga madala pa ta sa panghuna-una sa uban because our hearts, our faith is grounded already in the Bible and we know Jesus personally. So importante gyud kay nga mailhan gyud nato siya personally so that when others come to us deceiving us about our faith, we can stand kay kabalo man tas atong gituuhan. Yeah, that's right kapag Joy, no? Like there's no room for doubts. No? Yes, Like, for that's example, so kini doubtful ba gyud ang human mind, no? Kay na-i-present sa tuwa nga truth usahay matan-aw nato na siya as fake. No, na-i-present sa ato nga fake makita nato nga tinuod na. Mo ni ang truth kay usahay in line sa ato nga gusto. So usahay ang kining pagbasa sa balaan nga kasulatan as dili lang yun siya basa ug kag search bitaw gyud, no? You don't stop there until dili nimo makita ang gem. No? Like dili siya yung nga like okay mag-read lang ko through like pila ka chapters para lang mahuman ako ang scriptures. No, ang giingon din niya sa John is you search. When you search, unsa imong himuon? Manilihig ra ba ka sa gawa sa outer surface takes lang? time. It takes time, yes. Bubugal jud ka, you dig until you find the gem. And then pag makita nimo ang gem, dili po nimo i-hold para pud sa imong kaugalingon, no? So kana when having that gem na pud sa imuha ginangkuptan kanunay nga dili pud na makuha, snatch out nga truth pud away from you gikan nga to sa kaaway. So nga makita naman nimo, ma-decipher naman gud nimo nga oy naa na ko'y basihan sa truth. Yeah. So once na i-present sa ako ang fake, then no, di na ko motuo ana kay naa naman ni. So ingon ana ang ano nga kinahanglan we have to search the scriptures and to study also. Kay in the scriptures again they are they that testifies of me. Yes. These are they that testifies of me. So again mailhan ra gyud nato ang Ginoo through the scriptures. That's true. If I may share kapaglaom na diha sa chapter 1 of Psalm diha sa Psalm chapter 1, nagigi-mention diha ang difference between the godly, ang katong gasigig pamalandong sa pulong sa Ginoo, gasigig search sa Bible, and the ungodly. And gi-mention dito that the godly, those who contemplate and meditate upon the word of God, they are not like the chaff. Ang chaff, but the ungodly are like the chaff. So gi-compare ni ang godly dili sila sama sa tahop. But ang ungodly nga wala gyud naghatag og panahon nga mailhan ang Ginoo,
sama sila sa tahop. Kana bitang tahop nga paghuyop nimo kay mapalid. Mapalid ra. Kay wala man siya sulod. Yeah. But those who contemplate upon the word of God, they are like the tree instead, planted by the rivers of water that bears fruit because ngano mo bear fruit sila because nakagamot man jud sila. Yeah. Di sila mapalid bisag huypon sila sa hangin, bisag unsa mga pagtuludan sa palibot, di mapalid tungod kay nakagamot sila tinha sa Ginoo. So it's so important that we contemplate and meditate upon His word because by that we become rooted, grounded, nga di ta mapalid bisag unsa pa isulti sa uban. Amen. And speaking of being rooted, no, ganahan ko ato sa, na-remember ko na sa Psalm, di ba, gina-emphasize ko din na, Ma'am Joy, na mura siya, just like a tree planted by the living water, nga, syempre, well nourished, gid siya. And mura pug kita ato siyang i-parallel pud sa ato in relation sa ato ang topic today nga if kita pud we are grounded, rooted inside and being supplied or nourished by the living water which is Christ and which is naa mabasa nato dinha sa balaan nga kasulatan. So again, mahimong strong gyud ta no lalong pa ang like kung atong duphon siguro or i-measure from the ground adto sa pinaka last gyud nga root ang tip sa root compare pa dong sa leaves, siguro mas taas pa gud ang root if ever in ana. Kay grabe man ang nourishment. So, bisag unsa pa, must stand firm ra gyud ta. Yeah, and it also doesn't mean nga abi kay basa lang kag kausa and that's it. It means nga ang ato ang pagtuon sa balaang kasulatan should be constant. No, dili siya kausara. Or it's not because ganahan lang gyud ta natay goal nga mahuman dapat na ko basa ang Bible karong tuiga. No, without us even meditating upon the words and without us really trying to get to know who our Savior is. Kay when we really understand, when we don't just read and rather we understand it, dili na tama kaning mailad ba? Yeah. No? Nga kung dunay mga pakaron ingnon that would tell us something nga sukwahi sa kung unsay naa sa walang kasulatan, then we would know immediately nga it's a counterfeit. Yeah. Diba? Kay daghan karong mga panahon na especially in the digital age, mga kapaglaom, daghan kay mga contents that when you listen or when you watch the content, makaingon kag, hala, mao ba? But if you know about the Holy Scriptures, makailag yung dayon nga, no, murag dili gyud ni mao ang giingon sa Bible. And then you would know nga whatever is being said nga mga content is not true or rather is fake. Yeah, and even Jesus said, those who not just read but obey His word, live by His word, they are like those people who build their houses on the rock. Yeah. Nga bisan pag na-storm, nga mo splash nimo din ha, bisan unsa pa kakusog sa hangin, mga grabe ka pa na nga temptation, or siguro kanang grabe ka kanang makatintal nga mga principles, nga murag tinuod, or bisan unsa pa na nga mga bagyo nga sama ni ana ba, mohapak sa atong pagtuo. Because we are founded on the rock, we are founded on the word of God, grounded in His word. Dili gyud ta madala, di gyud magubang atong pagtuo, di magubang atong prinsipyo kay founded man to on the truth diha gyud sa Biblia. Yeah, so in short mga kapaglaom, no, in these last days mga kapaglaom, wala gyud ang ngayan nga sekreto nga atong pagahimuon karon kun dili maning kamot gyud ta nga motubo ta diha kang Kristo. Amen. Nga bisan pa man nga somebody will try to uproot us, dili gyud gihapon ta ma-uproot kay nganuman nakagamot na taog maayo, nakagakos na taog maayo sa kamaturan ug mo nang nga principle sa uban nga kung mao ni ang akong nabalaan nga kamaturan, mao ni akong barugan, mao ni akong pakamatyan. Amen for that. So hinaot nga, let's not forget to pray. Kung mag-study ta sa Bible, let's always, this is a holy Bible and we are trying to learn heavenly things. And this would require heavenly wisdom. And where do we get that kind of wisdom? Ato gyud nang iampo sa gyud sa Ginoo that we would understand. Sometimes, you know, kana ganing I don't know what to read. No? Maana gyud ko sa Ginoo, can you please talk to me? Kanang talk to me, I don't know what to do about a certain thing. Kung saon ni nako siya. When you open the Bible, manibaw, I'm having goosebumps. Grabe gyud kay i-direct gyud ka sa Ginoo to what He wants to tell you. Yeah. And since balaan man gyud siyang kasulatan, ang Holy Spirit yun nag-lead sa imuha. No? Amen. So,
we have to constantly pray nga unta sa atong kabisi. We have that kanang constant longing to read His Learn. words and to get to know That's Him. true. Kay I always pray mga kapaglaom nga, make me miss your kanang presence, Yeah. you talking to me. True. Kay sa kabisi na to mga kapaglaom na ganahan na lang Ako kita na. mo higda diretso. Maghigda, magpray. Wala na basa-basa. So delikado kaayo. That's a device nga ginagamit sa atong kaaway nowadays para mahunong ang atong pag-grow. So hinaot nga dili ta maabot ang point. Amen. Mingawon no ganan ko tong mingawon. Mingawan ka Dapat sa Ginoo. Yeah. Yes. So that should be our prayers mga kapaglaom. While we have a lot of prayer requests niya sa Ginoo, hinot di nato kalimtan nga iampo nato Ginoo patubo ako diha kanimo. Now mga kapaglaom, let's proceed and continue on praying sa ato mga prayer requests nga dadawat dinhi. And we are really blessed that we can pray with you. Mga kapaglaom, we have here a prayer request coming from kapaglaom Ivy Bandola. Nagpa-pray siya alang sa iyang anak nga naay balatian karon. We also have from kapaglaom Joyap. Nagpa-pray siya alang sa protection, guidance, wisdom, especially sa infilling of the Holy Spirit and blessing sa iyang nga family. We also have here from kapaglaom Donna Pacaldo, iyang gipa pray ang panalangin sa ilang nga product sa bukid, and usab yes nga i-bless sa Ginoo usab kini nga mga pagtanom ba or mga produkto nga ilang gina-produce, and nga budako usab iyang mga anak nga naay kahadlok sa Ginoo. Praise God kaayo sa mga prayer request, no? From kapaglaom Chari Fuentes, iyang gipa-pray ang guidance sa mga OFW nga naa sa Middle East, kauban niya, sama sab niya nga naa dito sa Middle East. So ato na i-appeal sa prayer, especially ang protection sa Ginoo sa matag usa nila dito karon, and those who are affected sa maong ongoing war dinhi sa atong kalibutan. We also have here gikan kay kapaglaom Jessica Henson, iyang gipa-pray ang financial needs sa iyaha nga mga estudyante. So students, so ato na sila i-appeal sa prayer nga magbalampuson usab sila sa ilang mga handom sa kinabuhi. We'd like to ask you to pray with us kauban ni kapaglaom Main. Thank you so much kapaglaom Joy sa pagbasa. Mga kapaglaom sa dili pa kita mo padayon sa unan sa pag-inampuay. Allow me to share to you sa few lines nga naa din sa Salmo sa awit nga naa makita sa Salmo 126 verse 5. Kung isa mo sa mga kanabito mag-ampo ta nga motulo lang ato luha nga dili gyud nato mapugnan, no, tungod kay grabe ang ato ang longing sa presensya sa Ginoo nga atong mabatyagan. Mga kapaglaom kini nga bersikulo para sa imuha. Again, 126 chapter 126 verse 5, those who sow in tears shall reap in joy. Dili gyud na mahimo nga dili manotice ato nga Ginoo mga kapaglaom ang grabe nimo nga kasakit, iya ng pulihan og kalipay, no, ang Ginoo magabisita sa matag usa nga panalangin kanato. Shall we pray? Our dear Father God in heaven, Lord, thank you for another moment with you, another time nga bisan sa kabisi sa amo nga buluhaton sa tibuok nga semana, taliwala niini Amahan, ikaw imog nang nakita Amahan nga ang disenyo sa tawo the workaholic kaayo, dunay gid may tendency nga makalimot sa pagpahulay. But Lord, gitagaan mi nimo ani nga chance, gitagaan mi nimo ani nga pribilehiyo nga makapahulay tunga-tunga o paghinapos sa amo nga semana. Daghang salamat Amahan sa adlaw nga pagpapahulay Amahan, imo nga gipanalaginan, imo nga gibalaan, ug diin ikaw mismo usab ni pahulay niini. And Lord, karon ikaw og ang imong presensya among nabatnan sa imong nga mga pulong amo kini nga ikaw gipasalamatan tungod kay ikaw nagapahinumdum ka namo, that it is only through you searching sa scriptures kami mahimo nga mas mutubo pa magmahadlokon diha nimo, mutubo pa nga mas lig-on pa ang amo nga pagtuo diha kanimo, nga bisan pa man taliwala sa mga bagyo uno sa among kinabuhi, anaa ang mga gera uban pa dinha nga mga fulfillment sa propesiya sa amo ang atubangan sa among mga mata. Lord, dili kami mapukan ug dili kami mawala sa imong sabakan, because ikaw man mo'y magalig-on ka namo tungod kay himo nga lig-on usab ang amo ang pagtuo diha kanimo, rooted in the spirit usab, Lord. And Lord, di nga taknaa among itugyan diha kanimo among mga kapaglaom, lain kayo sila mga Amahan ug mga panginahanglan. And ikaw magabisita kanila, ikaw magabisita ni kapaglaom Ivy Bandola sa iyaha nga anak, Lord, nga dunay balatian.
Thank you, dear Father, nga ikaw nagalid kaniya sa pag-ampo. Ikaw nagalid kaniya sa pag-acknowledge nga ikaw gayud Dios makahatag og ka humpayan, maghatag og kaayuhan sa balatian sa iyang anak. Unsa man kini nga balatian, wala mi mahisayon. Ikaw ang nasayod amahan kung asa ang parte sa iyang lawas nga wala naga-function sa sakto. Ikaw nasayod amahan nga even na minute nga cell sa iyang nga lawas ikaw nasayod nga kini wala ni coordinate sa uban nga mga part sa iyang nga lawas. Lord, ikaw magahil kaniya completely. And may it be, Father, they will be led, Lord, sa pagpasalamat kanimo even in the midst ni nga pagsulay sa ilang nga panimalay. Father God, sa kapaglaom joya, naghangyo og proteksyon, giya, kaalam, labaw sa tanan balaang espiritu ug ang mga panalangin alang sa iya nga panimalay. Dear Father God, walay lain nga makahatag kanamo nining tanan, kundi ikaw lamang kay kamo ang source sa tanan, Lord. Ug walay mas labaw pa sa mga kinahanglan kundi ang working sa balang espiritu ari sa mong kinabuhi. Walay kabag-uhan sa mga kinaiya nga dili angayan alang sa langit amahan, kundi pinaagi lamang gayud sa imong balang espiritu, Lord. Ug iyaha nga na-acknowledge kini usab amahan nga panginahanglan sa iya nga panimalay. Lord, ikaw magapanalangin kanila niini. Amahan bisitaha usab si kapaglaom dona, pakaldo alang sa mga panalangin nga gikinahanglan sa ilahang nga mga trabaho, ilahang nga mga livelihood, ug maingon man usab sa iyang pagpadagko sa iyahang nga mga anak nga kini magmahadlokon diha kanimo. Way laing handom sa kaginikanan amahan nga diin ang kalangitan nagakalipay niini. And Lord, I pray nga ikaw kunsad sa imuha nga presensya, nga ikaw uban sa matagdalan nga pagalaktan sa mga kabataan nila. Nga din amahan bisan pa man sila mapandol, sila gihapon, Lord, dili kapuyan sa pagbalik sa pagbangon amahan. Tungod kay ikaw magahatag kanila og kusog, ug bisan pa man sila usahay anaa sa gingit-ngitan, ikaw magaiwag sa ilang mga dalan, magahatag kanila og kahayag ngadto sa kamatuoran, kahayag ngadto sa sakto nga dalan paingon diha kanimo ug paingon sa langit. And I pray, Father God, nga ilang panimalay, Lord, mahimo sa mga dako nga kahayag ngadto sa ilang mga silingan. Amahan, ikaw magapanalangin kanila niini. Lord, bisitaha usab si kapaglaom Chari Fuentes alang sa iyaha nga hangyo amahan nga sa mga OFW nga sama kaniya nga currently naa karon sa Middle East. Ikaw nasayod sa kagubot didtong dapita. Siya ikaw nasayod usab sa iyaha nga gibati siguro og kalisang kabalaka kaguol nga diin layo siya sa iya nga panimalay nga naa dinhi sa Pilipinas. Apan Lord, ikaw magauban kaniya og iway kaniya gikan niini nga mga katalagman. Ikaw magaprotektar sa imong mga katawhan. Father God, lastly sa kapaglaom Jessica Henson, ikaw magauban sa financial nga panginahanglan sa mga kabataan nga dili nimo sila usab hikawan niini nga mga panginahanglan. And Lord, we know nga ikaw among great provider. Ikaw among gisaligan amahan nga magahatag sa mga panalangin nga even panalangin nga wala ni arang kabutangan niini. Lord, amo kini nga lauman nga among madawat. Ang tanan among gihangyo kanimo among gitugyan. Walaon nimo ang mga kabalaka, walaon nimo ang mga pagduha-duha. Hulihan nimo kay pagsalig og kalipay sa paghulat sa katumanan sa mga pag-ampo. Kay kining tanan among gihangyo sa ngalan ng Gahom ni Jesus. Amen. 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 Praising God. And it's such a sweet experience to be in God's presence through prayer kapag naumay. So, we praise God. We thank you for praying with us pang kapaglaom as well. Napatay dugang nga mga pag-ampo and atong dadon gihapon kini sa trono sa ato ang Dios through the precious and worthy blood of Jesus Christ. Mga kapaglaom, we have here from kapaglaom Jennifer Blanco. Iyaha nga gipapray ang pagiya sa Ginoo alang sa ilaha nga panginapuhian sila nga business nga i-bless kini ug i-lead sila sa Ginoo. We also have from Narrow Path, iyang gipapray nga pakalmahin sa Dios ang iyaha nga kasing-kasing and hatagan sab og mas malawak pa na sa Tagalog, malawak pa na kaisipan ang iyaha nga mga desisyon sa kinabuhi. We also have here from kapaglaom 62443, iyahang gi-request lang sa iyang fiancé nga nagapangita og work karon and nga hatagan siya og trabaho and ligunon sab ang iyahang pagtuo dinha sa Dios. We also have from sender 81701, iyang gipapray ang iyang tibok family nga magmalig-on sila, kauban usab ang maayong panglawas ug panalangin sa ilahang pinansyal. And bisan sa ilahang mga kaluya usahay, ingon siya nga dili gayud sila mopiya sa ilang pagtuo sa Ginoo. And then
naasab tagikan kay kapaglaom Reo Purpose ang iyang gipapray ang alang sa iyang family ug mga higala nga si kapaglaom Josh, kapaglaom Violet, Don, Rose, Shai, Annie Duke, and kapaglaom Sherry usab iyang gipapray nga hatagan sila og pinasahi nga kaalam gikan sa langit nga magalamdag sa ilang panghuna-huna and healing usab gikan sa ilang nga mga physical and siguro mental nga mga kakapoy. We also have a prayer request alang sa ato ang mga mutik sa PLE nato, no? That will be tomorrow and sa Monday, no? That's March 29th and 30th. So ato na i-appeal sa prayer nga hatagan sila sa Ginoo og andam nga kasing-kasing to also receive the blessing of the results sa ilaha nga exam. Yes. And also, we have here from kapaglaom Almira Pantorilla, ihang gipapray ang gihapon prayer alang sa ilaha nga mga panginabuhi. So atong ihatag ang panahon karon ni kapaglaom Renan alang sa ato ang fourth batch of prayer. Yes, daghang salamat kapaglaom Joy and sa mga kapaglaom nato nga nagpadala niini nga mga prayer requests ato kining pagsaduhan sa pagampo. Let us pray. Our Heavenly Father, daghang salamat Ginoo nga ikaw kanunay nagauban kanamo and you continue to touch our hearts and minds, dear Lord, our lives pinaagi ni ining programa. And salamat nga ikaw nagagiya kanunay sa among mga panghuna-huna and among mga kasing-kasing that in whatever it is that we are going through, unsa man among mga paghangyo, we call upon your name sa magskig unsang butang. Thank you for our best friend that we can lean on and count on all the time. Nga makatawag kami sa imuhang pangalan all the time. And that no matter where we are, dear Heavenly Father, imo kaming gihiusa in your presence in order to lift up these prayers din sa imong throne of grace. Lord, I'd like to especially mention sa pipila sa mga kapanlaom nga nagpadala sa ilang mga prayer requests. I'd like to especially mention si kapaglaom Jennifer Blanco. Hinaot ikaw giya kanunay sa ilahang panginabuhi. Hinaot nga kining panginabuhian, kining business Ginoo. Mahimong panalangin dili lamang para sa ilahang pamilya but also to their customers, sa mga business partners nila, dear Heavenly Father, and that may you help this business to flourish nga kini mahimong source of blessings nga makatabang sa imong buhat. Yes. I pray, dear Lord, nga pinaagi ni ini nga business, it will also not only sustain sa mga panginahanglan sa ilahang pamilya, but will also help sustain ang imong mga works, dear Heavenly Father. Lord, I'd also like to pray kang kapaglaom Narrow Path. Inaot nga ikaw pakamaayo kaniya kung unsa man gali ang iyahang giagian karon nga pasamok sa iyang panghuna-huna o sa iyahang kasing-kasing, dear Heavenly Father. I pray nga ikaw maghikap niini. Ikaw magpakalma sa iyahang panghuna-huna, dear Heavenly Father. Taga siya peace of mind and layo siya sa mga kagulanan. Kining mga kagulanan nga naan niya karon, hinaut that you will replace this with confidence kagikan dinha kanimo. That way, naa siya'y assurance that whatever narrow path is going through right now, dear Lord, nga naa ka dinha nga magatabang kaniya and magauban kaniya. Lord, I'd also like to pray kang sender 62443. Ang iyang paghangyo, pagampo nga ikaw magtabang sa iyang fiancé nga makakita na unta og work, and that siya magapadayon sa pagtubo dinha kanimo on magalig-on sa iyang pagtuo. I hope nga ikaw magtubag niini nga mga pagampo, dear Lord, and magabutang kaniya sa kung asa man gani nimo siya nga kumpanya, ibutang nga in a way that dili unta makonsume solely sa iyang trabaho ang iyang oras, nga mawala ang iyang pagpakig-uban or pagtuon more about you, dear Heavenly Father. I'd also like to pray for the whole family ni sender 81701, dear Lord, nga magbalik-on sila
Tabangin sila Ginoo that they will have the financial needs, ilang panginahanglan. Liguna sila, dear Heavenly Father, and hinaot nga ikaw magtabang kanila that they will continually serve you, nga magmaligon sila as a whole family, and they will continue to serve you, dear Lord. I pray for the family and friends of Kapaglaom Rio Purpose. Sila ni Kapaglaom Josh, Violet, Dawn, Rose, Shai, dear Heavenly Father, Annie Duke, and si Sherry. Hinaot nga ikaw maghatag kanila o kaalam, gagikan din ha kanimo, dear Lord. And that they will continually have physical and mental health. Lord, I also plead for your guidance para sa among mga higala nga mag-take sa physician licensure examination. Hinaot nga ikaw magtabang kanila nga matubag nila og sakto ang ilang exams, and that they will by your will, dear Heavenly Father, makuha nila ang license as a physician, that you will use them in your health ministry, dear Heavenly Father. I'd also like to pray kang Kapaglaom Almira Panturilla. Lord, giyahi ang iyahang panginabuhi, and hinaot nga ikaw magpadayon sa pag-uban kaniya. Dear Heavenly Father, wala man mi sarang mabuhat ni ini nga mga pag-ampo, but we all lift up these prayers into your throne of grace, and we ask that you will hear and answer these prayers in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much Kapaglaom for that prayer. Mga Kapaglaom, indeed, wala gayoy mas pinakatamis pa kundi ang presensya sa Ginoo diha sa pag-ampo. Busa dili gid kita amahan ay mga Kapaglaom kapuyan sa pagduol sa ato ang nga amahan. Tungod kay siya dili usab kapuyan sa pagpaminaw kanato. To end our program mga Kapaglaom, amo ang pasalamatan ang inyong mga presensya sa pag-uban kanamo sa sulod sa ka-oras nga pag-inampuay. Lastly, amo ikabilin kaninyo ang pipila sa mga linya, and may it be this would remind us that Bible study will always strengthens our intellect. This is when your Kapaglaong mind saying, the Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yes, mga Kapaglaom, progression, not stagnation, is the law of heaven. This has been Kapaglaom Joy, saying rest in the Lord and wait patiently for Him. And mga Kapaglaom, every living Christian will advance daily in the divine life. This has been Kapaglaom Renan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo. Dinhili lang sa Let's pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.